17 Pilipino ang kumpirmadong sakay ng cargo ship na hinijack ng rebelding grupong Houthi sa Red Sea ayon sa Department of Foreign Affairs. Utos ng Pangulo, tiyaking ligtas silang lahat. Nakatutok si Cedric Castillo. Kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs na sa 25 crew na lulan ng barkong MV Galaxy Leader, 17 ay mga Pilipino. Hinijack ng rebelding grupong Houthi mula sa bansang Yemen ang naturang barko habang naglalayag sa Red Sea. Kasama iba't ibang mga dayuhan, so mabahala tayo dito. This is not the first time na may na-hostage ganyan. Sinabi ng mga humuli na wala silang sasaktan na foreign mga tripulante. Ang grupong Houthi ay kaalyado ng bansang Iran at mayroong malakas na puwersa sa Arab Peninsula. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita nito na balak nilang targetin ang mga barkong pagmamay-ari ng Israel. Meron itong koneksyon sa gera ngayon sa Hamas at Israel dahil tinarget nila yung bakor na to dahil Israeli-owned daw, no? Although Japanese company. Inutusan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang DFA at iba pang ahensya ng pamahalaan na tiyaking ligtas ang mga tripulanteng Pilipino na nadamay sa hijacking. Sa isang statement, sinabi ng Department of Migrant Workers na nangangamba ito dahil sa insidente. Nakikipag-ugnayan na raw ang DMW sa mga kaanak ng Filipino seafarers at tiniyak ang buong suporta ng pamahalaan. Kausap na rin daw ng DMW ang DFA at ang manning agency ng Galaxy Leader para masigurong ligtas na makakauwi ang 17 tripulanteng Pilipino. Samantala, pinag-aaralan na raw ng US government kung dapat ibalik ang designation na potential terrorist sa grupong Houthi na binawi ni US President Joe Biden pagkaupo niya sa pwesto noong 2021. Tinawag ni White House National Security Spokesperson John Kirby ang pang-hijack na flagrant violation of international law at nanawagan sa rebeldeng grupo na pakawalan na ang mga bihag. Ang gobyerno naman ng United Kingdom kinundi na rin ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.